Magandang araw po sa inyo. Abangan nyo po yung pagkikita namin ng mga anak ko, ng mga apo ko. Basta dito po sa kay Tony Cal, baybayan nyo lang po. Diyan yung makikita paano kami nagkita ng mga anak ko. Magmula nang mahanap namin itong pamilya ni Lolo Alberto Torrevillas at sasabik na rin siguro ng mga viewers na magkita ang mag-ama at yung mga apo ni Lolo Alberto Torrevillas. Merong isang viewer na naman natin ang nagpadala ng mga package. Opo, ng mga package po. Medyo hindi ko na matandaan kung anong lugar po yung nagpadala at kung ano po yung kanyang pangalan. Pero nagpapasalamat din po ako sa inyo. Isang bad news ang nangyari kay Lolo Alberto Torrevillas. Kumusta ang paparamdam? Parang namumputla kayo, tay. Nagkasakit itong si Lolo Alberto Torrevillas sa baga. Wala po. Si tatay po, dinala kahapon sa may sinugod po namin sa ospital. Ano nangyari? Ay, kasi po kahapon, bumili po ako ng ulam. Pagbalik ko po, nagatawag na siya sa akin. Sabi niya, be, dalhin mo na ako ng ospital. Nanginginig po siya nakabarot sa kumot. Ay, naku. Opo, nanginginig po siya. Pero uminom po siya ng gamot yung time na... Opo, uminom po siya ng gamot na para po sa lagnat. Tapos kumain po siya. Bilang po ng lugaw sa bilang po ng lugaw sa may bungana. Kailan pa po si tatay doon? Sa ospital po, kahapon lang po ng siguro Pakahapon po ba na? alas 5 po. Akala namin hindi na makakaya ito ni Lolo Alberto Torrevillas dahil dating sakit niya na raw pala yun. Ang magkaroon ng sakit sa baga ay napakahirap. Kaya pala sa tuwing ini-interview namin siya ay halos singalin siya at parang nahihirapan siyang huminga. Yung pala dahil doon sa tubig na nakita sa kanyang baga, halos kalahati na ng isang baga niya ang kainin ng tubig nung mga oras na yon. At syempre, hindi rin namin pinabayaan si Lolo Alberto Torrevillas. Lalo na, maraming salamat doon sa umaalalay sa kanya na si Nanay Maricon at simulat sa pool. Siya yung naging katulong namin upang mapadali ang lahat dito sa sitwasyon ni Lolo Alberto Torrevillas. At dito, time to time na ina-update namin si Lolo Alberto Torrevillas yung kanyang kalagayan. Kung ano na nga ba yung nangyari sa kanya. Parang matamlay ka ngayon, Kuya Arce, Nalulungkot ako sa naging kalagayan ng tatay. Parang masama rin naging pakiramdam. Pero okay lang yan. Kaan natin. Para makatulong lang kay tatay. Kahit nga rin ako, di ba, kahit hindi natin kaano-ano pala si tatay, pero parang napalapit sa atin, medyo malungkot din yung nangyari sa kanya, no? Oo. Kaya medyo matamlay din ako ngayon. Sige, at bukas, paghatid natin, pasiyahin na lang natin si tatay sa paghatid natin ng pagkain. Ayun. Uwi na ako. Sige. Ingat. Bye-bye. Thank you. Bukas agahan mo. Sige. Agaan. Ayan, sige. At dito, hinahatira namin siya ng pagkain.
prutas, at kung ano-ano pa na pwede naming maitulong ng mga araw na yon. Kahit wala rin kami, basta makatulong lang kami, ay pakiramdam namin masayang-masaya na kami at lumalakas kami. Lumipas ang mga araw, unti-unting nanghihina itong si Lolo Alberto Torrevillas dahil hindi raw sila doon pinapakain sa loob ng ospital dahil bawal, at inoobserbahan pa kung ano yung nasa loob ng katawan niya nung mga araw na iyon. Medyo tumagal yung pagbili namin ng ticket nung mga araw na iyon dahil pinapagaling pa namin itong si Lolo Alberto Torrevillas. Hindi naman pwedeng ibiyahe namin siya ng basta-basta na lang dahil nanghihina pa talaga yung kanyang katawan at nagre-recover pa siya. Minsan nga napabulong siya sa akin at nagbiro na lang siya na baka hindi niya na talaga makita itong kanyang pamilya dahil baka bigla na raw siyang kunin dahil nga nanghihina na siya at hindi na siya makakain. At bukod doon, ang taas din ng lagnat niya. Lumipas ang mga araw at nandito pa rin kami para kay Lolo Alberto Torrevillas na umaasa kaming lalakas kaagad si Lolo Alberto Torrevillas para magkita na sila ng kanyang pamilya. Hindi kami nagpabaya. Binila namin siya ng mga gamot, pinapadalan ng mga grocery at iba pang mga masustansyang pagkain na pwede niyang kainin para sa mabilisang paggaling ng kanyang katawan. At isa pa, inobserbahan namin yung kanyang tinutulugan na baka isa rin yung mga dumi sa kanyang paligid at sa kanyang bahay, lalo na yung balahibo ng pusa, mga dumi ng manok. Baka dahil doon, nalalanghap niya kaya siya nagkaroon ng sakit sa baga. Isa rin yun sa mga posibleng tinignan namin. Pero hindi. Ang sabi ng iilan, kaya raw nagkasakit itong si Lolo Alberto sa baga dahil dati siyang mekaniko at nahihigop niya yung mga usok o yung mga chemical, lalo na pag nagbo-volcate siya ng mga gulong. Siguro yung usok nito na madalas niyang nalalanghap, yung mga carbon na tumatalsik pag naglilinis siya ng mga sasakyan. Baka yun na kung bakit siya nagkasakit sa baga. Madaling sabi, hindi namin pinabayaan itong si Lolo Alberto Torrevillas sa tulong na rin ni Nanay Maricon. Binigay namin kung ano yung mga dapat ibigay kay Lolo Alberto Torrevillas para gumaling kaagad at lumakas yung kanyang katawan. At ito na nga ang good news. Magandang araw po sa inyo. Abangan nyo po yung pagkikita namin ng mga anak ko, ng mga apo ko. Itong April na ito, medyo magkikita-kita na tayo. Magkikita-kita na kami ng mga anak ko. Basta dito po sa kay Tony Cal, baybayan nyo lang po. Diyan yung makikita paano kami nagkita ng mga anak ko. Sa haba-haba ng tagal ng hinihintay namin. Basta itong April na ito, pinapangako namin sa inyo, magkikita-kita na kami. Ay sana, yung meron pang tutulong na para merong kadagdagan naman na papasalubong ko doon sa mga anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon bahala na po kung ano man nangyayabot niyo sa akin. Pagbalik ng lakas ni Lolo Alberto Torrevillas, nag-schedule na kami ng matagal niya nang hinihintay ang paglipad namin sa Manila at para puntahan yung kanyang bunsong anak sa Laguna. Masayang masaya si Lolo Alberto Torrevillas nung nakapagpabook na kami ng ticket at ito na nga yung mga nangyari. Ayan. Ay, ingat! Balik na agad ako. Opo. Tayo, anong pakiramdam niyo? Paalis na tayo. Wala, yun na nga rin talagang ano na rin ako, sabi ko. Magkikita na rin kami. Hindi na pa yan ano yan si Marito, nagkakawa mo. Tayo, nag-iiyak tayo talaga. Oh, may miss kayo na tayo. Miss kayo. At tagal yung magkasama sa palayan. Para lahat ng ano namin. Hirap tsaka ginawa, halos. Kaano na rin kami dyan. Tayo, nandito na po kami sa pier ni Lolo Berto. Ano tayo? Let's go!
Dumating na nga yung araw na hinihintay namin. Ito na yung araw ng pag-alis namin ni Lolo Alberto Torribillas. Pero bago natin ito puntahan, bumalik muna tayo sa pangyayari kung saan inayusan at pinagwapo namin si Lolo Alberto Torribillas. And tay, ngayon tay, i-makeover ka namin tay. Kasi bukas po, alis na po natin. At ito po yung mag-makeover po sa inyo. Ito po, si Jaya. Ayan. Yes. Yes, ayan. Anong... Yes. Opo. Kayang-kaya ba i-makeover si Oo, Lolo? kayang-kayang Pagwapuin? tatay para sa pamilya ni tatay. Yan. Kalbuhin kita lahat, tatay. Opo. Wag. Facebook naman. Good. Ayun. Ready ka na ba, tay? Yeah. Okay. Right. Ang gamit. Ready na. Ja. Papogi yan, papogi. Pampapogi. Para naman, ano na, sa Manila eh. Di ba yan ang buhok ng Palawan? Kahit buhok na lang. Mas naman, dadali naman yung buhok ng Manila. Tapos gupitan ni tatay. Ayan, kulayan natin. Blackening shampoo. Yun o. Galing pang ang Singapore yan, Jay. Yung, natutunan niya raw po yan sa Singapore. Pati yung kamay ni tatay, oh. Opo. Yan tay, wag na kayo mag-ano tay, ah. Diba? Ipapalaminate daw yan ni tatay, eh. Ibibenta kay Boss Toyo. Magpapunta na ako dyan. Buso, magkikita na rin tayo dyan. At yung mga po, tawagin mo si Penalin para makausap ko. Kaya, siguro, bukas siguro, makalawa, andyan na kami.